Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa araw ng February 24, 2026. Sa pagsisimula ng umaga sa February 24, mararamdaman mo ang isang napakatindi at misteryosong lakas na bumabalot sa iyong buong pagkatao, na nag-uudyok sa iyo na sumisid ng malalim sa iyong sariling damdamin at sa mga lihim na pilit mong itinatago. Ang kalangitan ay nagbibigay sa iyo ng isang matalas na pakiramdam upang makita ang katotohanan sa likod ng mga maskarang isinusuot ng mga tao sa iyong paligid. Kaya gamitin ang talinong ito upang protektahan ang iyong sarili at ang iyong mga plano mula sa mga mapanuring mata. Huwag kang matakot na harapin ang mga anino ng iyong nakaraan dahil ang mga ito ay magsisilbing aral upang mas lalo mo pang mapatibay ang iyong karakter at ang iyong paninindigan sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyong buhay. Pagdating sa usaping propesyonal at sa iyong mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang pagkakataon upang ipakita ang iyong galing sa paglutas ng mga komplikadong problema na nangangailangan ng matinding konsentrasyon at diskresyon. Mapapansin ng iyong mga kasamahan ang iyong dedikasyon at ang iyong kakayahan na manatiling kalmado sa gitna ng matinding pressure, na magbibigay sa iyo ng mataas na antas ng respeto mula sa iyong mga nakatataas sa opisina. Ang iyong mga estratehiya ay magbubunga ng tagumpay kung mananatili kang mapagmasid sa bawat galaw ng iyong mga katunggali. Kaya mainam na ituloy ang iyong mga balak ng may sapat na pag-ingat at tiyaga hanggang sa marating mo ang rurok ng iyong minimithing kasanayan. Ang iyong kalagayang pinansyal ay nasa isang posisyon kung saan ang masusing pagsusuri sa iyong mga pamumuhunan ay magbibigay sa iyo ng malaking kagaanan sa loob ng mga susunod na panahon ng taon. Maaaring may mga lihim na oportunidad na dumating sa iyong harapan na may kinalaman sa pakikipagsosyo sa negosyo, subalit siguraduhin na nalaman mo ang lahat ng mga detalye bago ka magbitiw ng anumang pangako o pera. Ang pagiging masinop at ang pag-iwas sa pagpapakitang gilas sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan ay makakatulong upang mapanatili ang iyong yaman, na siyang magsisilbing iyong matibay na sandata sa oras na magkaroon ng mga hindi inaasahang pagbabago sa ekonomiya o sa iyong personal na gastusin. Sa aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan, ang iyong puso ay magiging puno ng alab at pagnanasa na sadyang mahirap itago para sa iyong kapareha, na magbubunga ng isang mas malalim at mas seryosong koneksyon sa inyong dalawa. Ang pagiging bukas sa iyong mga tunay na nararamdaman, kahit na ito ay tila nakakatakot, ay makakatulong upang maalis ang anumang pader na humahadlang sa inyong ganap na pagkakaintindihan at pagmamahalan sa loob ng tahanan. Para sa mga pusong nag-iisa, ang iyong misteryosong aura ay magiging magnet para sa mga taong naghahanap ng katapatan at lalim. Kaya huwag kang mag-atubiling ipakita ang iyong tunay na kulay sa mga taong sa tingin mo ay karapat-dapat sa iyong tiwala at atensyon. Ang iyong kalusugan ay dapat ding maging prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansin sa iyong emosyonal na kalagayan na madalas na may direktang epekto sa iyong pisikal na stamina at enerhiya. Ang iyong katawan ay humihiling ng detox o paglilinis mula sa mga negatibong enerhiya at mga pagkain hindi nakakabuti sa iyong sirkulasyon, kaya mainam na uminom ng maraming tubig at kumain ng mga sariwang prutas na nagbibigay ng sigla. Ang paggawa ng mga aktibidad na nagpapalabas ng iyong pawis, gaya ng boxing o matinding pagtakbo, ay makakatulong upang mailabas ang mga naipong galit o tensyon sa iyong kalamnan, na magpapanatili sa iyong disposisyon na laging handa at puno ng lakas para sa anumang hamon. Sa pakikipagkapwa-tao, ang iyong pagiging tapat sa iyong sariling prinsipyo ay magbubunga ng mas matatag na alyansa sa mga taong may kaparehong pananaw at layunin sa buhay na iyong tinatahak sa kasalukuyan. May isang kakilala na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong sa isang seryosong bagay, at ang iyong katalinuhan sa pagbibigay ng payo ay magiging susi upang maligtas siya mula sa isang maling desisyon. Maging mapagmasid sa mga taong nagtatangkang pumasok sa iyong inner circle dahil hindi lahat ay may magandang hangarin. Kaya gamitin ang iyong matalas na pakiramdam upang salain ang mga tunay na kaibigan mula sa mga nakikiayon lamang dahil sa iyong kasalukuyang tagumpay. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng kakaibang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagtuklas ng mga bago at makabagong paraan upang maipahayag ang iyong mga damdamin na mahirap bigkasin. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga tradisyonal na sining, bagkus ay subukan ang mga paraan na magpapakita ng iyong pagiging orihinal at matapang na individual sa harap ng maraming tao. Ang sining ay isang paraan ng pagpapagaling para sa iyo, kaya hayaan ang iyong mga ideya na dumaloy ng malaya, at huwag mong hayaang ang mga pamantayan ng lipunan ang magdikta sa kung ano ang dapat mong gawin o kung paano mo dapat ipakita ang iyong galing. Para sa iyong pamilya,
Asahan ang isang usapin sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong katatagan at ang iyong kakayahan na tumingin sa ilalim ng mga salitang binibitawan ng bawat miyembro upang mahanap ang tunay na ugat ng problema. Ang iyong papel bilang tagapagtanggol ng katotohanan ay mahalaga upang mapanatili ang integridad ng inyong pamilya, kaya manatiling mahinahon at huwag padala sa mga bugso ng damdamin na maaaring magpalala sa sitwasyon. Maglaan ng oras upang makasama ang iyong mga mahal sa buhay sa isang tahimik na kapaligiran kung saan maaari ninyong ilabas ang inyong mga saloobin nang walang takot sa anumang panghuhusga. Dahil ang pagkakaisa ninyo ang magsisilbing kuta ninyo sa anumang unos. Ang iyong intuition ay magsisilbing iyong pinakamahusay na gabay sa pagpapasya tungkol sa isang pagbabago na nais mong ipatupad sa iyong pang-araw-araw na gawain o sa iyong personal na kapaligiran. Kung may nararamdaman kang udyok na baguhin ang iyong estilo o ang ayos ng iyong pinagtatrabahuhan, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng positibong enerhiya ay mas madaling pumasok kung mayroong bagong puwang na inilaan para dito. Ang iyong panloob na tinig ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang transformasyon. Kaya tanggapin ang bawat pagbabago ng may galak at huwag mong hayaang ang takot sa hindi alam ang humadlang sa iyong pag-unlad at paglago bilang isang nilalang. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang patalim na handang humiwa sa bawat misteryo at komplikadong aralin na iyong kinakaharap sa kasalukuyan. Gamitin ang panahong ito upang mag-aral ng mga paksa na may kinalaman sa psikolohiya, pananaliksik, o kahit na mga usaping espiritual dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapalawak ng iyong pangunawa sa kalikasan ng mundo. Ang bawat impormasyon na iyong makukuha ay magsisilbing iyong kayamanan na hindi kailanman mananakaw ng sinuman, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng mga sagot sa iyong mga katanungan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan ng isip. Iwasan ang pagiging masyadong mapaghiganti sa mga taong nagkamali sa iyo sa nakaraan dahil ang galit ay isang lason na ikaw mismo ang umiinom habang umaasang ang iba ang mamatay. Ang pagpapakawala sa mga masasamang alaala ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng isang matapang na pagpapasya upang maprotektahan ang iyong sariling kapayapaan at kaligayahan sa hinaharap. Maging mapagpatawad sa iyong sarili gaya ng pagiging mapagpatawad mo sa mga taong mahal mo. At makikita mo na ang iyong landas patungo sa tagumpay ay mas magiging madali at magaan kung wala kang bitbit na mabigat na hinanakit sa iyong puso at isipan sa bawat hakbang. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pansin sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling mahanap ang iyong koneksyon sa kalikasan at sa mga puwersang hindi nakikita subalit nararamdaman. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong tunay na layunin sa mundong ito ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong dumaan sa mga pagsubok na kasalukuyan mong nararanasan. Ang bawat dalangin o pagninilay ay magbubukas ng iyong espiritual na mata upang makita ang mga biyaya na sadyang inilaan para sa iyo. Kaya panatilihin ang iyong pananalig at ang iyong integridad sa lahat ng oras upang hindi ka maligaw ng landas sa gitna ng kadiliman. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento o mga kontratang iyong pipirmahan ngayong hapon at siguraduhin na nasuri mo ang bawat letra at sugnay upang hindi ka mapagsamantalahan ng ibang tao. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na kaalaman sa batas ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon ng iyong pagsasakripisyo. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa pagsusuri ng mga papel na iyong hinahawakan. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong isip at ang iyong emosyon sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa bawat karanasan na nagpatatag sa iyo sa loob ng maghapon. Ang pagtulog ng may payapang kalooban ay makakatulong upang manumbalik ang iyong lakas at magkaroon ng mga panaginip na magbibigay sa iyo ng inspirasyon para sa iyong mga susunod na plano sa buhay. Ang pagpapahalaga sa bawat maliit na tagumpay na iyong nakamit ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon, na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas at sa mga susunod pang araw na puno ng pag-asa at kagalakan. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang iyong tunay na lakas ay nagmumula sa iyong kakayahang bumangon mula sa bawat pagkakahulog ng mas matatag at mas matalino kaysa dati. Manatiling nakapokus sa iyong mga pangarap habang tinutulungan ang iba sa paraang hindi mo napababayaan ang iyong sariling kapakanan at ang iyong integridad bilang isang individual. Hayaang ang liwanag ng mga bituin ang maging gabay mo sa pagtahak sa madilim na bahagi ng iyong paglalakbay.
At maniwala ka na ang bawat sakripisyo mo ay magbubunga ng isang kaganapang hihigit pa sa iyong mga inaasahan at minimiting tagumpay sa mundong ito na puno ng mga hamon. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 8, 17, at 26. Ang iyong maswerteng kulay ay maroon o itim na sumisimbolo sa lakas at proteksyon. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsasagawa ng isang malalim na pagninilay-nilay o ang pag-aayos ng iyong mga dokumento upang masiguro na ang lahat ng iyong mga plano ay nasa tamang ayos at handa para sa implementasyon.